Magandang gabi po sa bawat isa and welcome to River of God Marilao. Muli po, ngayon is ating midweek at samahan niyo po ako sa pananalangin at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yan, sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay.
So, magandang gabi po sa bawat isa. So, ngayon po tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos at matatagpuan po ito sa Psalms 119 verse 89 to 91. Ang sabi po dito is, sabi po dito, ang salita mo ay Panginoon, ang salita mo ay may mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Ang inyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Matibay ninyong itinatag ang mundo, kaya ito'y mananatili. Ang lahat ng bagay ay mananatili hanggang ngayon ayon sa iyong nais, dahil ang lahat ng bagay ay sumusunod sa inyo. So, praise God sa kanyang salita ngayon. At in English pala, basahin po natin. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth and it abideth. They continue this day according to thine ordinances for all thy servants. Kung makikita po natin, dito lang tayo maglalaro dito po, ito lang tatakalakayin natin talaga sa 89 to 91. So by the way, itong Psalms 119, hinati-hati to kasi sa mga letters, Hebrew letters. So ito pong verse 89 to 91 is Lamed sa Hebrew. Ito po ay ika-12 na letter. Lamed is the 12th letter of the Hebrew alphabet. It is equivalent to the number 30 in Gematria. So, ang Lamed din po is known as majestic letter. Symbolic for the King of Kings. Ayon, symbol siya for the King of Kings, ang Lamed. And it can also mean to learn or to teach. So, yun. So makikita po natin dito po sa Lamed, makita natin sabi niya, magko-concentrate lang po ako dito sa 119, 89 to 91. Na una, forever, O Lord, your word is settled in heaven. So, may acronym po akong ginawa dito, FFSL. So, tatlong F tsaka isang L. So, makita natin na forever, O Lord, your word is settled in heaven. Yung unang F is forever. So, my forever kay Lord. Kung sa tao, walang forever. Kay Lord, meron. Kasi nga yung pinipare niya sa atin to eternity. Unless tayo mismo yung pumili at inayawan natin siya. Ibang eternity ang mapupuntahan natin, hindi natin kasama si Lord. So napakahalaga na ngayon pa lang po, no? Kaya po itong salita ng Diyos pinapaalam sa atin. Sabi niya, ang salita ng Diyos ay may forever. Ang pangako ng Diyos ay may forever. Yung pangako niya noon kay Abraham, Isaac, and Jacob, still pangako niya pa rin ngayon sa mga anak niya na sumasampalataya sa kanya. Praise the Lord. Nakakatuwa naman po, di ba? Na talagang si Lord pag nangako, ito ay walang hanggang pangako. Pero meron po kasing pangako na conditional. Meron namang unconditional. So, para doon po sa pangako ng Diyos na conditional, sabi niya, Lord, if you remain in me, di ba? If you are obedient to my words, sabi niya, blessings will come upon you. Pero if you are disobedient to my words, curse shall follow you. Ang sumpa naman ang susunod sa atin. So, tandaan niyo po yun So, kinakailangan, anong mangyari? Meron tayong participation doon pag conditional. Kailangan natin mag-obey sa salita ng Diyos. Pero still, yung pangako na yan, forever yan. Ang salita ng Diyos, una, sabi ko nga, forever. So, makikita po natin na ang salita ng Diyos, kung ano siya sa langit, yun din sa lupa. So, yung command niya sa langit, laws in heaven and laws on earth.
applied siya. So kaya mapapansin niyo po, yung binaba niya na batas kay Moses sa Mount Sinai, ito po ay sinusunod ng mga tao. Sinusunod natin dito sa mundo. Amen po ba? So yun yung reason. Kaya mostly ng mga batas po natin nakabatay sa salita ng Diyos. Nakakalungkot nga lang kasi marami po ngayon yung mga tao na nagmamagaling, no? Gumagawa sila ng mga batas na labag na sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ano po yung mga example na batas na yon na tao na talaga yung may gawa? Lo, yung yung legalizing abortion. Ayaw po ng Diyos yun. Pumapatay ka ng babies na sa tiyan pa lang. Tapos, same-sex marriage. Yan po yung mga ano na yan eh. Batas na ng tao, ini-implement ng tao. Pero sa Diyos, karumal-dumal yan. Kasalanan yan. Eh sabi ng Panginoon, ano? Pag sinabi mong all, sabi kasi dito, sabi niya, forever ang salita ng Diyos. Sabi niya, for all ages, from generation to generation. Amen po ba? Kung, kung forever ang salita ng Diyos, from generation to generation, katotohanan siya, from generation to generation. Sabi niya, at you laid your foundation on the earth, and it abides. At sinusunod. Siya yung naglikha ng mundo at sumusunod ang mundo sa salita niya. By His disposition, ang mundo ay sumusunod sa Kanya. Sabi po dun, di ba? Ang lahat ng bagay ay nananatili hanggang ngayon ayon sa inyong nais. Dahil ang lahat ng bagay ay sumusunod sa inyo. So lahat ng bagay ay sumusunod sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, itong bundok na to ay malipat doon sa bundok na yon, doon sa lugar na yon, nalilipat. Kaya tingnan nyo po, di ba? Ang sabi sa Genesis, nung kinreate ang mundo, magkakasama yung lupa, magkakasama ang tubig, ang dagat. Pero ngayon, bakit marami tayong island-island? Kaya nga, nasasabi ni Lord eh, pag sinabi mo na ang bundok na nito ay malipat na sa bundok, doon ay malilipat. Kung mayroon kasing pananampalatayang kasing laki ng mustasa. And literally nalilipat nga. Kasi through sa pamamagitan nung magkaroon ng baha, siyempre napuno to ng tubig. Some of it na hindi na natabunan na ng tubig. At every time na nagkakaroon ng movement, yung tectonic plates sa ilalim ng dagat o ng lupa, yung iba lumulubog. So naaano ng tubig. At even sa ating kapanahunan, 'di ba kapag natutunaw ang yelo doon sa lugar na malamig, saan yung pumupunta sa dagat? So nagkakaroon tayo ng tumataas na lang yung sea level. So ang nangyayari, marami tayong mga lupa na dati tinitirahan, ngayon nagiging bahagi na ng tubig. So kapag ninais ng Diyos, mangyayari. Pero pag hindi ninais ng Diyos, hindi mapangyayari. So kinakailangan talaga we submit to the Word of God. Susundin natin ang salita ng Diyos. Kasi bawat buhay natin nakasalalay sa salita niya. Dahil ang salita niya ay makapangyarihan. Sabi nga, di ba, Proverbs 18:21, life and death is in the power of our tongue. Yung salita na yan, salita ng Diyos, makapangyarihan. Kung nalikha niya ang lahat ng bagay through His words,
He can also destroy things through His words. Di ba nung magkaroon ng baha during the time of Noah? Sinabi niya, gugunawin ko ito sa pamamagitan ng baha. And in our times, anong sabi? Through fire. Sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi ng Panginoon, ito, pumapasok pa rin sa forever. Ang sabi ng Word of God wait lang po Ang sabi ni Lord sa Matthew chapter 5, verse 18, sabi niya, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled." Kumbaga, yung ibig sabihin po ng word na jot, verily I say unto you, till heaven and earth pass one jot or title. Yung jot kasi, sa Hebrew letters, parang isang kuwit lang yan. Isang kuwit. Napakaliit na kuwit. May kahulugan yan. At kahit konting diferensya lang yan, na kuwit na yan, naiiba na kaagad yung kahulugan. So, sabi dito, one jot or one title shall no wise pass from the law till all be fulfilled. Walang kahit maliit na kuwit na salita niya ay hindi mapangyayari na salita niya ay tiyak na magaganap kapag sinabi niya yon at mapangyayari. Walang hindi magaganap. So makita po natin once na sinabi ni Lord, kahit yung smallest difference sa salita ng word ng letter na yan, sabi niya, one jot or title. He said that heaven and earth would sooner pass away than a yod title from the word of God. Kahit isang letra ng salita ng Diyos ay hindi yan magpa-pass away. Hindi yan mawawala o mababago. Pero ang langit at lupa may mababago. Maaaring mawala. Pero ang salita niya, kahit tuldok o kuwit na lang yan, hindi yan mawawala. So, di ba? Bakit? Sabi po sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given or inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, or for correction, or for instruction in righteousness. Ang salita ng Diyos, sabi po dun sa Greek translation naman, kapag tinanong ko siya in English, ito na po yung kahulugan niya, na yung every scripture is God-breathed and is profitable for instruction, for conviction, for correction, training, and in righteousness. Hininga ng Diyos. Kasi nga di ba from the start pa lang nandun na ang Diyos. Nandun na yung salita. And the word itself is God. The logos, esteos, in Greek. Yung logos ay salita. Ay siya din ay theos or Diyos. So yun. Kaya hindi talaga mapaparam ang salita ng Diyos. Kasi yung mismong salita na yan ay Diyos mismo. At sa John chapter 1, verse 14, ang salitang ito ay nagkatawang tao. Became flesh in the name of Jesus Christ. Ayun. So, yung una po is forever. Next is faithful. That the word of God can be trusted. It lasts all throughout generation. Kumbaga, the word of God can be trusted. Firm. Ito ay mananatili hanggang wakas din. Hindi siya masisira. Mapaparam na lang ang langit at lupa. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam, hindi masisinag, hindi matitinag.
So, ang next F po natin, it's fulfilling. Bakit fulfilling ang salita ng Diyos? And it at the same time, sustaining or fulfilling and life-sustaining word. Kasi ang salita ng Diyos is creative. It's creative. And it makes things happen. Ang salita is creative and it makes things happen. Di ba sabi ko nga, nalikha ang mundo at ang lahat ng meron tayo dito ngayon sa pamamagitan ng salita. At may kapangyarihan ang Diyos. Kapag sinabi niya, mangyayari. Kung ano man yung bawat letra na naisulat sa Biblia, iyan ay mangyayari at mangyayari. Walang salita ang Diyos dyan na hindi mangyayari. What has been prophesied in the Word of God, in the Bible, mangyayari at mangyayari siya. Surely, it will come. It will happen. So, it's life-giving. Bakit nga? It's creative eh. Sa salita pa lang, it comes to life. Alam niyo po, even in our trial, sabi nito, life and death is in the power of our tongue. So, may buhay. It's life. Ang salita ng Diyos. It's life. Na pangyayari, may kapangyarihan. Kaya minsan, magtataka kayo. Mayroon kayong sinabi ngayon. You prayed for it. Minsan nakalimutan mo na nga eh. Tapos bigla na lang mapangyayari because the power of our tongue. There is power in our tongue. Life and death is in the power of our tongue. Proverbs 18:21. Ang salita ng Diyos, it's creative. Nakakalikha siya. Kaya wag natin siyang isantabi. Tandaan po natin ha, na sabi niya, ang salita ay magmananatili magpakailanman. Hindi magbabago tulad ng kalangitan. Ang iyong katapatay ay magpapatuloy sa lahat ng saninlahi. At kung ano yung pinangako noon, the same din na pangako ngayon sa atin. Matibay niyong itinatag ang mundo, kaya ito'y nananatili. Diba? May kapangyarihan yung salita ng Diyos. The way God created this, kung paano ang mundo mula sa sun, diba? Hindi tayo dikit na dikit sa sun. May ilan munang planets bago tayo kasi para hindi mainit na mainit, hindi naman sobrang layo kasi sobrang malamig. Suitable para dun sa mga buhay na narito sa mundo. All these things was planned by the Lord. At nananatili hanggang ngayon nang hindi siya nasisira because it's in the plan of God. It's in the will of God. Pero sabi ni Lord, heaven and earth will pass away. Darating ang time na itong mundo na to ay mapaparam, pero yung salita niya ay mananatili at mananatili. Amen po ba? Kaya kung mayroon man tayong kakapitan, dito na tayo sa salita ng Diyos. Kung mayroon man tayong pananampalatayaan, dito na tayo sa salita ng Diyos. Dito na tayo magtiwala. Huwag na tayo magtiwala sa mga salita ng tao, sa words of men. Kasi yung words of men, hindi yan mananatili magpakailanman. Yung pangako sa iyo ngayon, bukas nakalimutan na yan. At darating ang time, nakakalungkot nga, even sa ating kapanahunan, ang daming mga uh, prosperity gospel. Amen po ba? At saka yung mga hyper grace teaching, inclusive teaching. Parang kahit na magkasala ka, kahit na gumawa ka pa ng kasalanan, mahal ka ng Diyos, hindi ka mapaparusahan. Eh, hindi po yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Kaya kahit gaano ka bulaklak, sugar-coated, ang salita ng isang preacher, ng isang naghahayag ng salita ng Diyos, kapag ito'y
taliwa sa salita ng Diyos. Huwag po nating paniwalaan. Lumayo ka dyan, katakutan mo, kasi dadalhin ka niyan sa hukay, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Tandaan po natin, we stick to the word of God. Ang daming tao nagkakalito-lito. Bakit tayong mga naturingang mga Kristiyano pero iba-iba yung interpretation? Kasi that is already the interpretation of men. Nakakalungkot. Huwag tayong lumayo doon sa biyaya ng Diyos. Sa grace of the Holy Spirit na maunawaan natin yung salita niya. Allow the Holy Spirit to speak through us para maunawaan natin yung kanyang salita. Kasi kapag ka nag-rely tayo sa ating own intellect, kung ano-ano yung kung ano-anong interpretation na gagawa natin, na pinalalayo tayo sa katotohanan. Tandaan po natin that the word of God is forever. Pangwalang hanggan. Stick to the Bible. Obey the Bible. Kung mayroon ka mang susundin, sundin natin yung salita ng Diyos over these laws of men. Itong may batas na abortion, salita na ng tao to eh. Stick tayo doon sa batas ng Diyos. No to same-sex marriage. Yung batas na to, batas ng tao yan eh. Kasalanan yan eh. But stick to the word of God. Man created, God created, male and female. At kung sino man pwede mag-asawa sila, hindi pwede yung same-sex. Para hindi po tayo nagkakasala. At yan po ay katotohanan. At ang katotohanan mismo, sabi nga, katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ano yung katotohanan sa salita ng Diyos, kung ano yung katotohanan sa langit, katotohanan din yan dito sa lupa. Whatever, kaya mayroon din, kung ano din yung binind natin dito sa lupa, ibabind din sa langit. At kung ano yung pinakawalan natin sa lupa, ibabind din sa, pakakawalan din sa langit. Because the word of God na we speak, kung ito ay katotohanan, it's the word of God at sure katotohanan, mapangyayari siya. And it's true everywhere. Hindi pwedeng, ay, totoo lang yan for this time, sa susunod hindi na totoo yan. Hindi. The truth is forever. Anong age mo man siya dalhin? Ice age, stone age, Christ age, Moses na time, and our present time, last days, the word of God is the same yesterday, today, and forever. Tandaan po natin yan. Mananatili. It's forever. It's faithful. It's fulfilling. Nagaganap. At ito po ay nagfulfill sa ating mga pangarap, sa ating mga panalangin. Nagaganap nagaganap ang lahat ng promises doon sa Biblia. Kung i-claim natin sa ating buhay at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, mafulfill yun. And it's life sustaining. Kasi nga ang salita ng Diyos ay buhay. At buhay. Ito'y buhay na walang hanggan. Life sustaining. Buhay siya, alive. May kapangyarihan. At may continuity. Hindi siya magmamaliw. Hindi siya mapaparam. So, pinagpalang gabi po ang bawat isa. Glory to God. Thank you, Lord, sa salita mo ngayon. Nawa, O Diyos, makita namin kung gaano kahalaga ang salita mo sa aming buhay. Na minsan pinagdududahan namin. Minsan mas nagre-rely kami sa mga nangyayari sa amin rather than sa ipinangako mo sa amin. Minsan, ang sinusunod namin, yung mga tradisyon ng tao, salita ng tao, rather than yung sa salita mo, O Diyos. Lord, teach us to obey your words.
para yung mga promises, Panginoon, maranasan po namin, magkaroon ng katuparan sa buhay namin. Especially those conditional promises. Turuan mo din kaming manatili sa iyo, Panginoon, at sa iyong salita. Huwag kaming mawalay at nang hindi po kami mapahamak. Bagkus ma-enjoy namin yung buhay na walang hanggan. Thank you po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.